dadako naman po tayo sa mga mahalagang balitang nakalap sa araw na ito. Sa Ito Ang Balita. Take it away, Attorney Reg. Thank you, Rina and Ryan. Sa tingin ninyo, no, based sa ating yung kanilang mga beneficiary, sino sa tingin niyo yung mas nararapat na manalo? Huwag yung base sa team, based lang sa beneficiary. Ako muna. Okay, go. Okay, for me, lahat naman yan nararapat. Kasi lahat yan may kailangan. So, whoever wins, lahat magbebenepisyo, lahat mabibiyayaan. Ako din, para sa akin lahat sila ay dapat manalo dito sa ating UNTV Cup Season 4. Alam mo, Attorney Reg, kahit naman hindi sila nanalo, mabibigyan pa rin sila ng prize money. Yung mga hindi nag-top 4 ay magkakaroon ng 100,000 pesos. Yung NHA Builders, nagkaroon na sila dyan ng 500,000 pesos. Right. Yung MMDA may 1 million na sila. Dito na lang tayo, 4 million tsaka 2 million na lang yung pinag-aagawan dito ng PNP at AFP. Manonood ba kayo this coming Monday? Yeah, manonood kami, syempre. Kanino kayo We don't mag-cheer? miss that. Kanino kayo mag-cheer? Ako, feeling ko sa PNP ako. Si Angela kanina. Angel? PNP. Okay, sige. Attorney Reg. Maraming salamat, Rina at Ryan ng Inbound. At narito ang mga balitang ating nakalap sa buong maghapon. Sitwasyon ng mga evacuees sa Lanao del Sur tinututukan ng Department of Social Welfare and Development. Mahigit 200,000 balota naka-quarantine dahil sa nakitang depekto. Petisyon sa paggamit ng voter's receipt sa darating na halalan, re-resolbahin na ng Korte Suprema. Mga baradong estero sa Metro Manila sinimulan ng linisin ng MMDA bilang maagang paghahanda sa tag-ulan. Pamunuan ng Philippine National Police, todo suporta sa laban ng PNP responders versus AFP Cavaliers sa championship game. Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Marso taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na insidente sa lungsod ng Maynila, Baguio, Olongapo at Balanga, Bataan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Rumisponde ang UNTV News and Rescue Team sa banggaan ng motorsiklo at jeepney sa Dasmariñas Street, Corner 1, Luna Street, Binondo, Maynila, pasado alas 3 kanina madaling araw. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang angkas ng motorsiklo na Chinese national na si Chen Xiaolui, 33 anyos na nagtamo ng posibleng bali sa kanang binti at sugat sa ulo. Ang Raha Rescue Unit naman ang tumulong sa driver ng motorsiklo na si Jinshu Gu, 43 anyos na nagtamo ng sugat sa ulo at tumaas ang blood pressure. Kapwa dinala sa Metropolitan Hospital ang mga biktima upang mabigyan ng kaukulang atensyon medikal. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team katuwang ang Baguio City Emergency Medical Services ang isang lalaki na biktima ng motorcycle accident sa Baguio City kaninang alas 3:15 ng madaling araw. Ang biktima na kinilalang si Daniel Carlo Tabago, 27 anyos, ay dinaraing ang pananakit ng kaliwang balikat. Nilapatan ng First Aid si Tabago na nagtamo ng hinihinalang dislocation sa left collarbone at multiple abrasions sa kanang kamay at saka isinugod sa Baguio General Hospital.
Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng motorcycle rider na si Alvin Reyes matapos matumba sa Sitio Baloy, Barangay Barreto, Olongapo City kaninang 1:45 ng madaling araw. Binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team si Reyes at dinala sa James Gordon Memorial Hospital. Samantala, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng motorsiklo at tricycle sa Roman Highway, Barangay Tenejero, Balanga City, alas 5:45 ng hapon kahapon. Lubhang napinsala ang kanang paa ni Joseph Medina na bumangga ang minamanayang motorsiklo sa likuran ng tricycle. Matapos malapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Balanga City ang nagatid kay Medina sa Bataan General Hospital. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang paa ang sakay ng tricycle na si Joan Biday na tumanggi na magpahatid sa ospital matapos mabigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Tulong muna, bagong balita. Reresolbahin na ng Korte Suprema ang petisyon sa paggamit ng voters' receipt sa darating na halalan. Ito ay matapos na hindi pagbigyan ang hiling ng Commission on Elections o COMELEC na palugit upang makapagsumite ng kanilang comment sa petisyon ni dating Senador Richard Dick Gordon. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Itinuturing ng submitted for resolution ang petisyon ni dating Senador Dick Gordon na naglalayong utusan ang Commission on Elections na gamitin o i-activate ang security features ng vote counting machines, partikular ang pag-iimprenta ng voters receipt. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling na palugit ng COMELEC upang makapagsumite ng kanilang comment. Sa kautusang inilabas ng mataas na hukuman noong nakarang Martes, binigyan lamang ng 5 araw ang komisyon upang magsumite ng kanilang sagot sa petisyon ni Gordon. The court denied respondent COMELEC's motion for extension of time to submit comment. The court's order of February 23, 2016 gave respondent COMELEC an inextendable period of 5 days within which to comment. Wala ring utos sa ngayon ang Korte Suprema na i-consolidate o pagsamasamahin ang petisyon ni Gordon sa kaparehong mga petisyon na inihain ng PDP laban at ng dating senatorial candidate na si Greco Belhica. Iginigiit ni na Gordon at ng iba pang petitioner na dapat mag-issue ng resibo ang mga makinang gagamitin sa darating na halalan upang matiyak na valid at nabilang ng tama ang mga boto. Isa ang voter's receipt sa mga security features na itinatakda ng Automated Elections Law kaya't dapat itong sundin ng COMELEC. Dati namang sinabi ng COMELEC na posibleng magamit lamang sa vote buying ang resibo bukod sa magpapatagal ito sa proseso ng halalan sa Mayo. Gayunman, sabi ni Chairman Andy Bautista, magsusumite pa rin sila ng comment sa petisyon ni Gordon. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Naniniwala ang Joint Foreign Commerce na crucial para sa ekonomiya ng Pilipinas ang idaraos na eleksyon sa Mayo ngayong taon. Ito ang balita ni Brian De Paz. Sa statement ng Joint Foreign Commerce of the Philippines, inihayag ng grupo na crucial na taon ang 2016 para sa Philippine economy dahil sa idaraos na eleksyon sa Mayo. Ayon sa JFCP, ang May election ay pagkakataon sa mahahalal na bagong leader ng bansa na gamiting gabay ang mga nagawa na ng Administrasyong Aquino. Ngunit kailangan rin na bumuo ng long-term plan at mga reforma na magpapalakas sa inclusive growth ng Pilipinas. Upang maisagawa ito, kailangan na may pagpatuloy ng mabuting pamamahala, masidhing pagnanais na makapagsagawa ng structural reforms, infrastructure at pagnenegosyo upang maipagpatuloy ang paglago ng gross domestic product. Ganito rin ang pananaw ni Dr. Feliz Yeban, ang VP for Finance and Administration ng Philippine Normal University. Bakit wala tayong 20-year, 30-year strategic development plan for the country unlike other countries? Yun ang kulang natin. Ang ating institutions hindi inclusive, extractive. Tingin naman ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile, kaya nagkakaproblema ang bansa ay dahil kapag nagbabago ng presidente ay binabago rin ang nasimulang mga programa ng pamahalaan. We
every election, the next president changes all the things that the previous president did. Like what happened to Marcos. Yeah. Who brought a lot of infrastructures in this country over time? Ang Joint Foreign Commerce ay binubuo ng American, Australian, New Zealand, Canadian, European, Japanese, Korean Chambers of Commerce at Philippine Association of Multinational Companies Regional at Operating Headquarters Incorporated. Itinataguyod ng JCFP ang mutual trade at investment relations ng Pilipinas sa mga bansa na miyembro nito. Nasa 3,000 kumpanya ang kabilang sa 7 JCF member chambers na nag-aambag ng malaking puhunan, trabaho at tax revenues sa ekonomiya ng bansa. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Tinututukan na ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ang mga residenteng apektado ng bakbakan sa Lanao del Sur. Ang balita ni Darlene Basingan. Libo-libong residente na ang apektado ng bakbakan ng militar at rebelde sa Lanao del Sur. Ayon sa DSWD, kahapon lamang ay nasa mahigit 40,000 individual na ang kumpirmadong apektado ng sagupaan ng military at mga rebelde. They're not all in the evacuation centers. Some of them na may relatives in nearby municipalities na hindi naman nakasama sa conflict, doon sila lumipat. However, the needs and the continuing relief assistance that the families would require will not stop immediately. Nasa mahigit 5,000 food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektadong residente. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang repacking sa Marawi City at pamimigay ng mga hygiene kit at malong sa mga evacuee. Patuloy din anyang tinitignan ang pangangailangan ng mga batang apektado, partikular na ang kanilang psychosocial needs. Sinisiguro rin ng DSWD na walang mga pangalan ng mga kandidato sa mga ipamimigay nitong relief goods. We make sure that no food packs or no relief items will be carrying the label of politicians, local or national. Darlene Basingan, UNTV News, Worldwide. Inumpisahan na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglilinis sa mga baradong estero sa Metro Manila bilang paghahanda sa pagpasok ng tag-ulan. Ito ang balita ni Monokson. Hindi na kayang imano-mano ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagkuha sa napakaraming basura sa estero Antipolo sa Maynila. Kailangan ng i-backhoe ito upang matanggal ang mga nakabarang basura sa estero. Karamihan sa mga nakuha ay mga basura na hindi natutunaw gaya ng mga plastik. Taon-taon ay ginagawa ng MMDA ang Estero Blitz Project bilang paghahanda sa pagpasok ng tag-ulan. Mga baradong kanal at estero ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbaha sa Metro Manila at karamihan sa mga nagiging sanhi nito ay pagtatapon ng basura ng mga residenteng nakatira malapit sa mga estero. Huwag nilang gawing basurahan ng kanal. Kasi kanino ba bumabalik ang basura, di ba sa amin din? Kaso sila, kukulit nila eh. Matapos itong linisin, kukunan ng litrato ng MMDA ang mga estero at bibigyan ng kopya ang barangay at ombudsman. Pagkatapos ng ilang panahon ay babalik ang mga tauhan ng MMDA sa lugar upang tignan ito. At kapag nakitang maraming basura na naman ang nakatambak ay gagamitin nila itong batayan upang sampahan ng reklamo sa ombudsman ang mga nagpapabayang opisyal ng barangay. Pag bumalik kami anytime in the future at makita namin hindi nakamukha ng picture na binigay namin sa kanila, that's the time na bibigyan naman namin ngayon ng copy ang ombudsman. Ito yung iniwan namin, ngayon ito na yung picture ngayon. So bahala na kayo ombudsman kung anong liability ang mahahanap nyo. Subalit ayon sa mga opisyal ng barangay malapit sa estero ng Antipolo, ginagawa naman nilang kanilang trabaho subalit hindi nakikiisa ang ibang barangay. Paano naman nila akong kakasuhan? Di naman ako barangay lang. Pumayag sila na harangan ng kanya-kanyang barangay. Makikita nila kung kanino talagang marumi. Ayaw nila kaming payagan na harangan namin eh. Isinusulong na rin ng MMDA na mahigpit na maipatupad ang plastic ban sa buong Metro Manila. May isang lungsod sa Metro Manila gaya ng Marikina na may total plastic ban.
Ang Estero Blitz Project ng MMDA ay iikot sa buong Metro Manila hanggang bago pumasok ang panahon ng tag-ulan. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Muling ipinaalala ng pamunuan ng Private Hospital Association of the Philippines ang mahigpit na pagbabawal ng paniningil ng deposito sa pasyente kapag panahon ng emergency cases. Ito ang balita ni Joan Nano. Noong nakaraang linggo, naging viral sa social media ang Facebook post ni Andrew Pelayo kaugnay sa umano'y pagtanggi ng isang doktor sa UST Hospital sa kanyang asawa na nasa kritikal na kondisyon. Nakasaad sa post na may petsang February 19, dakong alas 3 ng madaling araw nang isugod sa UST Hospital ni Andrew ang buntis na asawa na si Shena dahil sa bleeding. Sa salaysay, sinasabing tinanggihan umano ng OB-GYN na si Dr. Ana Lizel sa hago ng pasyente nang mapag-alamang kulang ang perang pandeposito ng mag-asawa sa ospital. 20,000 pesos ang umano'y hinihinging down payment ng nasabing doktor, ngunit 6,000 pesos lamang ang dalang pera ni Andrew. Bunsod nito, pinayuhan umano ang mag-asawa na lumipat sa Jose Reyes Memorial Medical Center na isang public hospital, ngunit hindi pa rin na-admit ang pasyente dahil sa kakulangan ng incubator. Muling bumalik kay doktor sa hago ng mag-asawa, ngunit muli silang sinabihan na lumipat sa ibang ospital. Agad na dinala sa East Avenue Medical Center ang pasyente, kung saan siya sumailalim sa cesarean section, ngunit patay na ang sanggol nang mailabas. Bunsod ng insidenteng ito, muling ipinaalala ng pamunuan ng Private Hospital Association of the Philippines na mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng deposito sa mga pasyente kung emergency case. Babala ng PHAP, sino mang mapapatunayang lalabag sa polisiyang ito ay maaaring patawan ng suspensyon o tuluyang tanggalan ng lisensya. Save the patient first. Forget about the money. So pag hindi mo ginawa yun, there is a possibility na matanggalan ka ng lisensya. Payo naman ni Dr. Jimenez sa mga pasyente, sa halip na idaan sa social media post ang reklamo, ay mas makabubuting maghain ng formal complaint sa Philippine Regulatory Commission o sa tanggapan ng Department of Health. If you do not complain properly, wala naman mangyayari. Kasi pag nag-hearing na, malalaman natin doon yung point why hindi tinanggap o hindi inadmit nung residente yung pasyente. Kasi pwedeng sabihin natin emergency yun, but in the eyes of the one who saw the patient, pwedeng sabihin hindi emergency. Inaalam pa sa ngayon ni Health Secretary Janet Garin ang buong detalye ng insidente at kung may katotohanan nga ba ang naturang viral post bago gumawa ng aksyon. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Philippine Medical Association sa issue. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Department of Education tiniyak na handa sila sa papasok na mahigit 1 milyong grade 11 students ngayong taon. Mga pamamaraan upang maibsan ang epekto ng climate change sa bansa, inilunsad ng Philippine Climate Change Adaptation Project. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin natin ang lagay ng lansangan sa mga oras na ito mula sa EDSA North Avenue. Ito ang balita ni Mon Hocson live. Mon, kamusta dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Medyo problema na naman po ang pagbibiyahe along EDSA dahil medyo bumabagay na naman traffic, lalo na po dyan sa mga manggagaling po ng Makati. Papunta naman dito sa may QC. Tingnan po natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga pupunta po ng North, particular itong Muñoz at papunta ng Balintawak, dito naman po sa may kanto ng North Ave, SM North Ave, ay wala naman masyado maging problema. Yun nga lang, kung kayo po ay malapit na dyan sa may Muñoz, gaya po na inyo nakikita, bandang itaas, medyo nagkakaroon po ng congestion. Ito po yung mga sasakyan na nag-U-turn pabalik po dito sa may southbound. Ito naman mga sasakyan na didiretso
Moderate to heavy po ang traffic dyan sa may area ng Muñoz. Subalit makalagpas naman po dyan ay magiging maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan papunta ng Balintawak area. Sa mga babaybay po ng EDSA na napupunta naman po south, ito pong area going po ng Cubao, mabagal po ang daloy ng mga sasakyan simula pa lamang sa may Kamuning area. Ito pong Kamuning flyover at ang service road going po dyan sa may Cubao area ay mabagal na rin sa oras na ito. Lalo na kung kayo ay malapit na sa may kanto ng Aurora at dyan po sa may Farmers, medyo moderate to heavy po ang flow ng traffic dyan sa area na yan. Ito pong area ng Campo Crame naman, going po ng Annapolis at sa may area naman ng going Ortigas, medyo mabagal din po ang traffic sa oras na ito, lalo na sa mga pupunta po ng Pasig, going po ng Rosario. Ito namang area going Shaw, partikular itong sa may tapat ng Mega Mall, medyo lumuluwag po ang flow ng traffic dyan. Subalit, kung kayo naman ay malapit na sa may Orense, no, sa may Guadalupe, sa may Makati, dyan magsimulang bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Kasama na po dyan ang Buendia at lugar po sa may Ayala. Sa mga babaybay ng EDSA naman, northbound, simula pa lamang po sa pagbaba ng Magallanes Interchange, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng Ayala, Buendia, dyan po sa may Orense, dyan sa may Boni at hanggang sa may Ortigas area. Luluwag lamang po ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Cubao area paglagpas po ng Mega Q-Mart. Araw po ng Martes, lahat po ng mga sasakyan may plate number nagtatapos sa 3 at sa 4, bawal po sa lahat ng mga lansangan hanggang mamayang alas 7 po yan ng gabi. Samantalang bukas, 5 and 6 naman po mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Maliban na lamang po, may window hours tayo 10 a.m. to 3 p.m. maliban na lamang sa lungsod ng Makati at ng Las Piñas. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Monokso, nagulat ng live mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Sa ibang balita, tinawag ni dating Metro Rail Transit o MRT General Manager Alvi Tangcol na persecution ang ginagawa ng ombudsman na hindi pagpayag na makakuha siya ng mga dokumentong kailangan sa kanyang kaso. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Ano po bang ikinakatakot na ito na maibigay sa atin ang kopya ng mga affidavit? Natatakot po ba sila na lumabas ang katotohanan? Natatakot po ba ang pamahalaan na ito na ang mga counter affidavit na ito ay magiging magagamit natin sa ating depensa? Matagal nang humihingi si dating Metro Rail Transit General Manager Alvi Tangcol sa Office of the Ombudsman ng kopya ng counter affidavit ni Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya at iba pa kaugnay sa maanumalyang maintenance contract ng MRT noong 2012. Ang mga naturang dokumento ay gagamitin sa kanyang depensa sa kaso. Ngunit hanggang ngayon ay tumatanggi ang ombudsman sa katwirang hindi nila entitled si Tangcol sa mga nasabing dokumento dahil immaterial naman ito sa kaso niya. Ito po ay isang malaking kasinungalingan dahil ito pong mga counter affidavit na to, no? Kung makikita po natin ito po ay notaryado. At kapag ang isa pong dokumento ay notaryado, ito po ay magiging isang public document. Kahit kayo po, kahit sino po sa inyo, ay po pwede pong kumuha ng kopya. Tinawag ni Tangcol na isang uri ng persecution ang hindi pagbibigay ng ombudsman ng mga dokumento sa kanya. Aniya bilang akusado, may karapatan siya sa ilalim ng saligang batas na dumaan sa due process. Nakasuhan ng graft at paglabag sa government procurement law si Tangcol sa Sandigan Bayan dahil sa questionableng maintenance contract ng MRT taong 2012 noong umano'y ibinigay niya sa kumpanyang PH Tramps. May conflict of interest ang awarding ng kontrata dahil hindi sinabi ni Tangcol na uncle-in-law niya ang isa sa mga incorporator ng PH Tramps. Paliwanag ni Alvi Tangcol III, mahalaga ang mga counter affidavits nila DOTC Secretary Jun Abaya at iba pa dahil ito anya ang magpapawalang sala sa kanya. Giit niya, makikita sa mga dokumento na ang DOTC ang umano'y nag-aproba sa pag-award ng maintenance contract at hindi na ito sakop ng kanyang trabaho bilang General Manager ng MRT. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na handa ang kagawaran sa mahigit 1 milyong grade 11 students na mag-e-enroll sa darating na school year. Ito ang balita ni Grace Casin.
Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ng grade 10 na si Irish dahil senior high school student na siya sa pasukan. Kabilang si Irish sa mahigit 1 milyong estudyante sa buong bansa na papasok sa grade 11 sa school year 2016 hanggang 2017. Nag-a-adjust pa rin po kami kung ano po ba yung mangyayari sa grade 11, grade 12. Pero para sa akin po, advantage na rin po yun sa amin. Lalo na po sa mga bagong information na makakalap namin doon. Ayon kay Department of Education Assistant Secretary Jesus Mateo, 2014 pa lang nagsimula na silang magpatayo ng mga karagdagang classroom, gumawa ng mga upuan at karagdagang mga libro. Nakapag-hire na rin sila ng 40,000 pang guro. Meron tayong nilaan na 43,000 classrooms, no? Nagkakahalagang mga 61 billion. Ang Ramon Magsaysay Cubao High School nakahanda na para sa pagpasok ng mga senior high school student. Sinabi ni School Principal Luis Tagayon may 9 na silid-aralan na silang inilaan na kayang mag-accommodate ng hanggang 300 estudyante sa grade 11. Sisimula na rin yung preparation namin sa i-rehabilitate ko yung 2 classroom for the laboratory for bread and pastry sa TechVoc. Karamihan sa mahigit 1,000 grade 10 students ng Ramon Magsaysay Cubao High School ay nagpahayag na lilipat ng ibang eskwelahan sa senior high school. Isa na dito si Prince na nais mag-aral sa isang pribadong paaralan. Mas preferred ko lang po yung private kasi as we know naman po na pag nag-apply ng trabaho or nag-apply tayo sa iba't ibang companies, parang mas pinapaboran po nila or they prefer na yung mga kilalang schools katulad po ng mga sikat na universities. Ayon sa Department of Education, ang K-12 program ay ang programang tutulong sa mga kabataang Pilipino na magkaroon ng dekalidad na edukasyon. Makatutulong rin ito sa kanila upang makahanap ng trabaho habang pinaghahandaan ang pagpasok sa kolehiyo. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Good news dahil may bagong pamamaraan na upang malabanan ang epekto ng climate change sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Bilyong-bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa ng climate change. Ang mga malalakas na pag-ulan, bagyo at tagtuyot ay ilan lamang sa mga nararanasan sa bansa na dulot ng pagbabago ng klima. Nalalagay din sa panganib maging ang mga lugar na di naman dating nakararanas ng extreme weather events. Ayon sa Pag-asa, nahaharap pa ang mundo sa patuloy na pagbabago ng kondisyon ng panahon. Yung unang-una sa temperature, nadoon pa rin talaga na mag-i-increase talaga yung temperature natin in the next 50 years or so sa projection na ito based on 6 global climate models. Ang nakikita natin dito ngayon ay mayroong yung months na March, April, May ay merong slight increase in rainfall. Subalit maaari itong maiwasan sa pamamagitan ng Philippine Climate Change Adaptation Project. Isang grant ito ng World Bank sa mga ahensya ng pamahalaan kabilang na ang DENR, DOST at Department of Agriculture. Inumpisan ito noong 2010 at matatapos na ngayong 2016. Pinag-aralan nila kung paano maka-a-adapt ang mga magsasaka sa climate change. Halimbawa na lamang ngayong panahon ng pagtatanim ng palay at ang uri ng itatanim na binhi. Sasabihin, no, huwag kang magtanim ngayon dahil lumalabas sa weather, sa climate forecast. Hindi po pwede. And then pangalawa, kailangan ang tanim mong variety dahil may El Nino itong variety na ito. So ang farmer sigurado na guided. Mabilis na rin ang pagre-release ng insurance sa mga sakahang maapektuhan dahil sa makabagong teknolohiya. Pag na-trigger talaga yon at lumabas sa Pag-asa report na talagang ganon ang rainfall, hindi na kailangan bisitahin yung farm mo. Automatic babayaran ka kaagad ng PCIC. Pinondohan ang programa ng $4.97 million. Mamamahagi ng manual sa mga LGU na maaaring gamitin ng mga magsasaka. Ray Pelayo, UNTV News, Worldwide. Sagot ng Commission on Elections o COMELEC ang kampo ni Sarangani Congressman Manny Pacquiao sa inihaing petisyon kaugnay sa laban niya kay Tim Bradley sa April 9 sa Las Vegas, Nevada. Samantala, nasa 200,000 balota ang naka-quarantine sa ngayon dahil sa mga nakitang depekto ng COMELEC. Ito ang balita ni Victor Cusare.
Mahigit 12 milyong balota na ang naimprenta ng Commission on Elections hanggang kaninang umaga. Sa ngayon, lampas na sa 20% ng mahigit 55 milyong balota na kailangan sa halalan sa Mayo ang naiimprenta na ng COMELEC. Tiwala ang komisyon na kayang matapos ang ballot printing hanggang sa April 25 deadline. Subalit sa pinakahuling tala ng COMELEC, mahigit sa 200,000 balota ang kailangang i-quarantine dahil sa nakitang depekto. May konting oversize, o minsan yung margin, meron lang diferensya. Sometimes yun daw iba, ang sabi sa amin, pwede pa i-correct. Marami dyan kailangan i-dispose. Bubuo ng mas detalyadong protocol ang COMELEC kung ano ang gagawin sa mga depektibong balota. Some have been disposed, some have not been disposed. Shinred daw yung iba. Sa ngayon, nasa 71,000 balota ang kailangang i-reprint ng COMELEC. Samantalang magdadagdag naman ang mga vote counting machine ang COMELEC upang mapabilis ang verification sa mga naimprenta ng mga balota. Sa mahigit 12 million printed ballots, mahigit 4 na milyon pa lamang ang dumadaan sa verification process. The verification process, I think, has not been able to catch up, but we will be introducing 50 more machines by tomorrow in order to also speed up the verification. Samantala, pinasasagot ng COMELEC si Congressman Manny Pacquiao kaugnay ng petisyon ni dating Congressman Walden Bello hinggil sa kanyang nalalapit na laban kay Timothy Bradley sa April 9. Bukod kay Bello, nagsumiti rin ng katulad na sulat sa COMELEC si dating Senador Rene Saguisag na humihiling na aksyonan ng poll body ang Bradley-Pacquiao fight dahil magkakaroon ito ng mas maraming exposure kumpara sa ibang kandidatong senador. 5 araw ang ibinigay ng COMELEC kay Pacquiao upang mag-comment at pagkatapos nito ay muling tatalakayin ng on-bank ang issue. Noong 2007, nagdesisyon ang COMELEC na partially restricted ang pagpapalabas ng Pacquiao fight sa South Cotabato noong tumakbo siyang kongresista. Obviously, we will look into that, we will review it, but we are not din naman bound in the sense that, as I said also, that the circumstances are different. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Nag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang mga kandidato sa national position para sa nalalapit na May 2016 elections. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Puspusan pa rin ang paglilibot ng iba't ibang partido upang suyuin ang ating mga kababayang boboto sa halalan sa Mayo. Sa ika-4 na linggo ng campaign period, nilibot ng partidong Galing at Puso ang ilang bayan sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang na ang Apalit at San Fernando kung saan sila nagsagawa ng maikling public consultation. Nagpasalamat naman si Senator Grace Poe sa suportang ibinigay sa kanila ng Nationalist People's Coalition. Kahapon, formal na inanunsyo ng NPC na susuportahan nila ang Poe Escudero tandem. Mismong liderato ng NPC ay nagpahayag, yun naman ang aming basihan, hindi naman aming personal na kahilingan na hindi naman ito personal na naging desisyon namin, ito yung desisyon ng partido. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kanila. Sa Binyan, Laguna naman, nagtungo si Senator Miriam Defensor Santiago. Hinimok ng senadora ang mga mag-aaral at mga faculty member ng University of Perpetual Health na panahon na para magkaroon ng transformasyon ang bansa. Binyan, Laguna, help me to make our country transform itself into the master of our faith and the captain of our souls. Ayon pa sa senadora, sakaling siya ang maging pangulo ng bansa, una na niyang gagawin ay ang pagbibigay ng trabaho sa 2 milyong Pilipino. Agad na umalis ang senadora matapos ang kanyang talumpati na tumagal lamang ng 10 minuto. Nag-ikot naman ang Partido Liberal sa ilang lungsod sa Metro Manila. Kabilang sa pinuntahan ng Team Rojas Robredo ay ang Parañaque at Las Piñas City. Kinausap din ng Marleni Tandem ang mga estudyante sa University of Perpetual Health sa Las Piñas. Kabilang sa isinusulong ni LP Standard Bearer Mar Rojas ay trabaho para sa mga estudyante pagkatapos ng pag-aaral at pagpapalakas ng turismo sa bansa dahil dito umano makakakuha ng trabaho ang maraming Pilipino. Samantala, ang mga kababayan naman natin sa lalawigan ng Romblon ang binisita ni Vice President Jejomar Binay. Kabilang sa plataporma ni Binay ay ang pagpapatuloy sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan para sa milyong-milyong maralitang Pilipino. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide.
Samantala, sinubukan na sa Baguio City ang bagong vote counting machine o VCM na gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Isinailalim na sa pagsubok ang mga bagong vote counting machine o VCM na gagamitin ng COMELEC sa national election sa Mayo dito sa Baguio City. Ayon kay Attorney Ederlino Tablas, COMELEC Regional Director sa CAR, ang VCM ay mas malaki ang memory capacity at may secure digital o AD card na sa halip na compact flash o CF card na ginamit noon sa PICOS machine. Yung machine na natin ngayon upgraded, maraming enhancements. So more so na expect na mas smooth sailing yung elections ngayon. May dalawang memory card din ang VCM bilang backup. Malapad rin ang LCD ng VCM upang madaling mabasa ng mga botante ang mga instruction. Bukod pa ang nakakabit ditong headset para sa mga visually impaired voter. Tanging ang mga botanteng may biometrics lamang ang mapoprosesong balota ng VCM. Nagsagawa na rin ang COMELEC ng training at actual demonstrations para sa mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors o BEI sa May 2016 elections. Mula Baguio City, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. at 90 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pamunuan ng Philippine National Police, todo suporta sa laban ng PNP responders versus AFP Cavaliers sa championship game. MMDA Black Wolves nakuha ay 3 pwesto sa UNTV Cup Season 4. Apat ang patay sa pagbagsak ng isang single-engine plane, 1 milya ang layo sa Navasota Airport malapit sa Houston, Texas. Kabilang sa mga nasawi ay 2 bata. Isang piloto ang nakakita sa lugar na binagsakan ng eroplano habang inilalanding naman ang minamaneho nitong eroplano. Patuloy na inimbestigahan ng Federal Aviation Administration at National Transportation Safety Board ang pangyayari. Nagtungo si PNP Chief Ricardo Marquez sa Masbate upang alamin ang paghahanda ng pulisya sa idaraos na halalan sa Mayo 9. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Bumisita si PNP Chief Ricardo Marquez sa Camp Boni Serrano upang alamin ang paghahanda ng Masbate PNP sa nalalapit na 2016 election. Nanawagan si Marquez sa pulisya ng Masbate na manatiling non-partisan sa idaraos na halalan. Pinadadagdagan din ni Marquez ang police visibility sa buong Masbate. So I would like our people to be there exactly. So that's why I don't want to see those PO1s and inspectors of the PP or the PRO. I want to see them on the ground. No exception. Samantala, 6 na police chief inspector ang inai-promote bilang police superintendent. Isang police superintendent naman ang na-promote sa police senior superintendent sa seremonya kaninang umaga. Nasa Masbate na rin ang mahigit sa 30 Special Action Force na tutulong sa pagbibigay seguridad at katahimikan sa Masbate ngayong eleksyon. Umaabot naman sa 114 na mababa at mataas na kalibreng baril ang isinuko at nakumpiska sa oplang katok ng PNP sa probinsya. Nagsagawa ng Peace Covenant signing ang PNP, AFP, COMELEC, Masbate Advocates for Peace at ang mga tumatakbong kandidato sa lalawigan. Ayon kay Marquez, kung may patutupad ang nilagdaang Peace Covenant, matatanggal na ang Masbate sa listahan ng election hotspot o areas of concern. That is also a challenge. Make sure that by 2019, wala na sa listahan ng hotspot or priority provinces yung Masbate.
yun ang challenge. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, UNTV News Worldwide. Iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang pinaghihinalaang arson sa tinutuluyan ng mga lumad. Samantala, nakapagtala ng mas mataas na bilang ng sunog sa Davao City ngayong taon. Ito ang balita ni Joey Domingo. Umakyat sa 60.5% ang bilang na naitalang sunog sa Davao City ngayong unang quarter ng 2016 kung ikukumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Ayon kay Bureau of Fire Protection Fire Inspector Nestor Jimenez, isa sa mga dahilan nito ay ang umiiral na El Nino. Very alarming po yung fire incident po natin. So we had recorded 207 fire incident from January to February 2016 versus 129 lang po last year. Dagdag pa nito, umabot sa 85 insidente o halos 325% ang itinaas na mga kaso ng grass fire ngayong taon kumpara sa 20 kaso noong 2015. Kaya pakiusap ni Jimenez. Kung tayo po ay naninigarilyo, lahat po ng area ng Region 11 po ay drought na masyado. Masyado na pong mga tuyo yung mga natin, mga damo. So kung naninigarilyo po ito, kailangan po nating patayin muna bago natin itapon. Samantala, mariin ang paniniwala ng Bureau of Fire Protection na intentional o isang kaso ng arson ang nangyaring sunog sa haran o tahanan ng mga lumad. Ito ay base na rin sa mga nakalap nilang ebidensya. But the evidence is gathered na nasa opisina po namin yung plastic galon na meron pong suspected na flammable substance at saka yung ginamit na parang torch. Patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at hinihintay pa nila ang progress report ng mga naatasang mag-imbestiga. Kasama ang BFP Davao City sa pagdiriwang ng Fire Protection Month at sa kabila ng pagtaas ng kaso ng sunog sa lungsod, ayon sa kawanihan, higit na mas mataas pa rin ang bilang ng mga sunog sa mga kalapit probinsya na nakakaranas ng matinding tagtuyot dahil sa El Nino. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Nangangamba pa rin sa kanilang kaligtasan ang ilang residente sa Calaca, Batangas dahil hindi pa rin tuluyang naaapula ang apoy sa isa sa mga tangke sa LPG. Samantala, tampok naman sa isinagawang Grand Electric Float Parade sa La Union ngayong taon ang mga makukulay at nagliliwanag na mga float. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa Batangas, hindi pa rin tumitigil sa pag-apoy na susunog na liquefied petroleum gas tank ng South Pacific Incorporated sa Calaca, Batangas mahigit isang linggo na ang nakakaraan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ito'y dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nauubos ang laman ng LPG ng tangke. Bunsod nito, patuloy pa rin nangangamba ang mga residente sa paligid ng Phoenix Petro Terminals and Industrial Parks para sa kanilang kaligtasan. Dito pa rin yung pangangamba namin sa nakikita namin na may apoy pa rin. Bilang ako, gusto ko rin magtanong kung gaano ba kaligtas ang ganitong pangyayari. Kung sa ganito bang may apoy pa, na safe na ba talaga ang tao? Noong nakarang linggo ay pinauwi na ang mahigit 1,000 residenteng lumikas mula sa Barangay Salong at Kamastilisan matapos tiyakin ng kanilang mayor na ligtas na sila sa anumang panganib. Paiigtingin ng Iloilo City BFP ang kampanya laban sa mga iligal na koneksyon sa kuryente na karaniwang sanhi ng sunog sa lungsod. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, 5 na ang naitalang kaso ng sunog mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. 4 dito ay sanhi ng illegal connection o jumper. Illegal na connection sa kuryente, popularly known as the jumper. So, if we will not stop this, ang pagtuwas ng tulayon niya mapermigil na. Sa Pampanga, nagsagawa ng earthquake drill ang UNTV News and Rescue Team sa La Verdad Christian School and College sa Parit, Pampanga. Maliban sa mga dapat gawin kapag may lindol, ipinakita din ng grupo sa mga estudyante kung paano lalapatan ng pangunang lunas sa mga nasugatan sa sakuna. Mas naging aware po kami dahil nga po dahil sa gantong event at mas naging panatag po yung loob namin dahil naturuan po kami ng iba't ibang paraan kung paano mapiprevent yung pagdagsa po ng maraming sakuna. Tumagal ng halos kulang 1 oras ang nasabing drill at simulation scenario. Sa La Union, makukulay at nagliliwanag ng mga karosa o float
ang ipinarada sa ika-166 na anibersaryo ng La Union. Bukod sa mga float, agaw atensyon din ang mga kakaibang costume na suot ng mga kandidata sa Mutiati La Union 2016. Ang mga karosa at ang suot ng mga kandidata ay gawa sa iba't ibang disenyo ng mga lokal na produkto sa lalawigan. Maliwanag at mas malalaki ang ating mga floats natin sa taong ito at syempre ganun pa rin mas napapakita ang kanilang mga produkto sa kanilang mga bayan-bayan. Ang La Union Grand Electric Float Parade ay taunang isinasagawa sa iba't ibang bayan ng La Union. Kasama ang Batangas, Iloilo at Pampanga News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Nagpasalamat na si Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang Presidential Security Group troopers sa huling 4 na buwang nalalabi bilang Pangulo at Commander-in-Chief. Mula sa Malacanang, itong balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. Ito na ang huling pagdalo ni Pangulong Benigno Aquino III sa anibersaryo ng Presidential Security Group bilang Pangulo. At bago siya bumaba sa pwesto ilang buwan, nagpasalamat na ang Pangulo sa kanyang mga PSG trooper. Sa speech ng Pangulo, kwento nito ang pagkakaiba ng nooy Presidential Security Command sa ilalim ng diktadorya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at Presidential Security Command sa ilalim naman ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino. Taong 1986 nang itatag ang Presidential Security Group bilang support at separate unit ng Armed Forces of the Philippines. Magmula noon hanggang ngayon, bagaman ang unay maliit lang ang puwersa at kulang sa kagamitan, dumami na ang puwersa nito at equipped na rin ng mga modernong kagamitan. Responsibilidad ng PSG na tiyakin ang seguridad ng Pangulo at First Family ng bansa. Samantala, sinabi rin ni Pangulo na sa huling 121 araw na nalalabi sa kanya, alalahanin ng PSG troopers ang kanilang bahagi sa mga pagbabago sa bansa dahil sa ginawa nilang pagtiyak sa seguridad ng Pangulo habang gumaganap ito ng tungkulin sa loob at labas ng bansa. Si National Defense Secretary Volter Gasmin ang kauna-unahang PSG commander noong 1986. Ang kasalukuyan namang PSG commander na si Rear Admiral Raul Ubando ang kauna-unahang Navy officer na nanguna sa PSG. Nagpaalaala rin ang Pangulo o nagpaalaala rin ang PSG commander sa mga kapwa PSG troopers na huwag pahintulutang makapanggulo ang terorismo sa bansa at palaging tuparing may dignidad ang pangalaga sa seguridad ng pinuno ng Pilipinas. Attorney Reg, ilan sa mga matatandaang malalaking hamon na kinaharap ng PSG trooper noong 2015 ay ang pagbisita ng pinuno ng Vatican City dito sa Pilipinas. Ganon din ang pagsasagawa ng 23rd APEC Economic Leaders Meeting at ang katatapos lang na pagbisita ng Emperor at Empress ng Japan sa Pilipinas. Attorney Reg. Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Alamin naman natin ngayon ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Javier. Salamat, Attorney Reg. Tiwala ang pamunuan ng Philippine National Police na tatanghaling kampyon ang PNP responders ng UNTV Cup Season 4. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nagpahayag ng tiwala ang pamunuan ng Philippine National Police at tatanghaling kampyon ang PNP responders ng UNTV Cup Season 4 matapos ang dalawang final appearance sa Season 1 at 2. Sa ngayon, isang panalo na lamang ang kailangan ng responders upang makuha ang pinakaaasam na kampyonato matapos na talunin ang mahigpit na karibal na AFP Cavaliers sa Game 1 ng Best of 3 title playoffs 84-80 noong linggo. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, manunood siya ng laro sa Lunes bilang suporta sa kanyang mga tauhan sa Araneta Coliseum. Pumunta ako ng second game para manalo yun. Bili naman ang manager ng team na si Police Chief Superintendent Nestor Kinsay pagbutihin ang paglalaro upang makamit ang kampyonato. And show their sportsmanship, pakita nila na mas magaling kami sa AFP. Yun lang at sana po ito na yung pagkakataon na makakuha namin championship. Maging ang tagapagsalita ng pambansang pulisya ay tiwalang makukuha ng PNP responders ang panalo ngayong Season 4. Sa ngalan ng buong hanay ng Philippine National Police, kami ay may tiwala sa inyo na kayo ay magtatagumpay sa pangalawang laban nyo sa kampyonato ng UNTV Cup.
ipakita natin ang galing at bilis ng PNP basketball team. Good luck at mabuhay ang PNP. Todo practice naman ang PNP Responders team at ayon sa point guard na si SP02 Julius Criste, nais nilang ma-perfect ang kanilang game plan upang makuha na ang titulo. God willing, sana ibigay niya sa amin yung Game 2. Pero may promise namin na ibibigay namin lahat sa Game 2. Talagang do or die na sa amin yun. Sa Season 1 and 2 ay Cinderella finish ang Responders. Noong Season 2, tinalo sila ng Cavaliers sa kampyonato matapos na mapanalunan ang Game 1 ng Best of 3 title playoffs. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nakuha ng MMDA Black Wolves ang 3rd place sa UNTV Cup Season 4 matapos natalunin ng NHA Builders sa Sagupaang idinaos sa Inare Sports Arena sa Pasig. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sidestepping motion, great drive. So Masani missed that. Stiffness Sosa, ayaw. Jeff Sanders Hindi man nakapasok sa finals matapos talunin ng PNP Responders sa semi-final match, nakuha naman ng MMDA Black Wolves ang ikatlong pwesto ng UNTV Cup Season 4 matapos talunin ng NHA Builders sa kapanapanabik na Battle for Third sa score na 77-74 sa Inare Sports Arena noong linggo. Mistulang championship match ang ipinakitang playing level na magkabilang koponan na ilang beses nagpalitan ng kalamangan sa isa't isa sa buong sagupaan. Sa tindi ng laban, 10 beses nagkaroon ng deadlock ang game. 2 segundo bago pumasok ang last 2 minutes sa 4th quarter. Naibalik ang kalamangan sa Black Wolves 72-70 mula sa power drive ni Jeffrey Sanders. Huling 32 segundo ng laban, muling naitabla ng NHA ang score 72-all sa pamamagitan ng layup ni Waldemar Tibay na nagmula sa steal ni Marvin Ladya. Tibay! Yes! Jeff Bigay, out mo kay Jeff. Jeff, atake! Matagumpay na na-execute ni Jeffrey Sanders ang inihandang gameplay ni MMDA head coach Mandeville Martirez. 28.3 seconds na lamang ang nalalabi. Lamang ng 2 puntos ang MMDA. Martin, labas ka dyan. Dito ka lang, Mel. Kahit 2 points, 3 points. Sa pagbabalik ng ball game mula sa timeout ng NHA, sumablay ang pasa ni Rob Cornelius Tibay kay Antonio Lustestica Jr. Napunta ang bola sa MMDA. Last 21.5 seconds ng game, naipasok ni gatekeeper Peter John Villanueva ang 2 free throw na nagbigay ng assurance sa tagumpay ng Black Wolves, 76-72. Dinagdagan pa ito ng 1 puntos ni traffic aide Harold Monzon mula sa free throw, 7 seconds left sa ball game. Pumasok naman ang layup ni Marvin Ladya sa pagtatapos ng oras, 77-74. Tinanghal na best player of the game si Jeffrey Sanders na tumikada ng 22 points, 18 rebounds at tig 2 assists at steals. Nagambag naman si Cyril Santiago ng 21 points at 10 rebounds at si Ronnie Santos ng 10 points at 12 rebounds. Nanguna naman sa NHA Builders si Waldemar Tibay na may 26 points, kabilang ang 6 mula sa Rainbow Country at si Antonio Lustestica Jr. na may 20 markers at 7 board. Malaking kabawasan sa pwersa ng NHA ang kanilang sentro na si Marby Mercado na na-fouled out 6 minutes and 42 seconds sa last quarter. Lumamang ng 5 MMDA sa first quarter. Nakatablang NHA sa second quarter sa score na 36-all. At muling lumamang ang MMDA 60-56 sa third quarter. Sanders to Santiago. Nabigo kami sa championship pero at least nakuha namin yung third. Malaking bagay na sa amin yun. Kasi last season 2, fourth kami. Season 3 tanggal, season 4 at least naka-third kami. Hopefully next season, mabot naman kami sa championship. Breaks of the game, tsaka maagang naalis yung malaki namin si Mercado. So, it's the breaks of the game. They deserve it. Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide. Kinilala ang mga kontribusyon ni superstar Nora Honor sa entertainment industry sa bansa sa ika-8 ng dangal ng National Commission for Culture and the Arts. Ito ang balita ni Adjes Carion.
Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakasama sa taunang ani ng dangal ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang tinaguriang superstar ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor. Ginanap ang parangal sa Samsung Hall sa SM Ora Taguig City kagabi. Pagpasalamat natin at talagang nakikita nila yung ating mga gawa, hindi lamang sa pelikula kundi sa mga iba-ibang kategorya nito. Ang ani ng dangal ay nagbibigay pagkilala sa mga naging kontribusyon ng mga natatanging Pilipino sa iba't ibang parangal sa buong mundo sa kategoryang arkitektura, sayaw, broadcast, dramatic arts, musika, visual arts at cinema. Ilan sa kilalang artista na pinarangalan ngayong taon ay sina Sherry Hill, Aiko Melendez, Allen Dizon, Epi Quizon, Emilio Garcia, LJ Reyes, Sid Lucero at Richard Gomez. Nagpapasalamat ako sa mga producers na nagpo-produce pa rin ng magandang pelikula, sa mga writers na gumagawa ng magandang istorya. It's nothing like being given that honor here in my own country. I'm so happy that NCCA is doing this. This is an affirmation of one's good work, diba? So parang parang another feather on my cap. So sobrang happy ako and sana hindi ito yung una at huling pagkakataon. Isa sa mga baguhan at kabataang direktor na pinarangalan ay ang Canada-based director na si Christian Paulo Lat sa kanyang obrang pelikula na Red Lights at The Waves na co-produce ng ating kasangbahay at GMK host na si Riza Muyot. Seeing the most talented artists around the Philippines and what they've done to this country, they brought glory and honor. So to me as a young filmmaker, it is very energizing for me and I feel very inspired. Ajas Karib, TV News Worldwide. Silipin ang pang-world-class musical dancing fountain na proyekto ng pamalang panlalawigan ng Ilocos Sur na patuloy na dinadayo maging ng mga balikbayan sa lungsod ng Vigan. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan dumayo pa ng ibang bansa para makita mo ang dancing fountain. Dito lang yan sa Vigan, Ilocos Sur. Ang Ilocos Sur Dancing Fountain ay patuloy na dinadayo dahil sa makapigil hininga nitong ganda na maipagmamalaki ng lalawigan sa buong mundo. Tulad lang ni Nanay Elsa na isang balikbayan mula pa sa Vancouver, Canada, ay nag-enjoy ng todo sa panonood sa makulay na dancing fountain ng Vigan. Oo, maganda. Napanood ko na yung sa Las Vegas Bellagio. Mas maganda rito. Maganda. Bakit po? Bukod sa malaki, maluag, at saka mahaba. 70 by 30 meters ang laki ng Ilocos Sur Dancing Fountain. Kaya naman nakakaaliw panoorin. At dahil sinasabayan ito ng musika, maging mga nanood ay nadadala at napapasayaw. Kaya naman siguradong makapagtatanggal ng inyong stress. Si Ginoong Jaime ay napasabay ng mapakinggan niya ang sikat na kanta na Let It Go mula sa pelikulang Frozen. It's comparable with Bellagio in Las Vegas. So, parang pareho na rin. Sa ganda. Oo, maganda. Is it pang world class? It's world class, of course. Definitely. May mapa rin ng Pilipinas na ginawa nilang floor dancing fountain na pwedeng paliguan bilang dagdag na tourist attraction. At saka ang maganda dito, mayroon kaming moving at the same time. Gawa ito ng Koreano. And then yung dancing fountain namin, sinasabayan ng hangin. Kaya tubig, hangin, ilaw, yan yung combination ng musical dancing fountain namin. Perfect combination ang kinalabasan ng kanilang musical fountain dahil siguradong all ages will be entertained.
Mapapanood ng libre ang 30 minutes show ng Ilocos Sur Dancing Fountain sa Plaza Salcedo ng lungsod ng Vigan. Kaya huwag maging dayuhan sa sarili mong bayan. Tayo na dito sa Vigan. Brian Evangelista, UNTV News Worldwide. At yan ang mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia, at I'm sure gusto mong makita yung fountain na yun. No? Oo, maganda siya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan.